Tayo magpatuloy sa video kong yon ay shoutout muna sa apat nating kababayan. Unahin ko to si Archie Espinosa. Salamat sa information kuya. Shoutout po next vlog. Regarding sa requirements, if nasilik ka na, gaano ba kadami? Salamat po uli. More power. Mamaya kabayan ay babanggitin ko. Mamaya na kasi marami yung requirements na kinakailangan pagpalis na, pag magpa-process na ng documents. At pangalawa ay si Kuya John Vlog. Pa-shoutout sir, Kuya Pinong. Thank you for the encouragement lalo na sa aming waiting for employer. At congrats sa bayan, salamat sa suporta. Huwag kayong mag-alala, sa mga lalaki ay mataas ang tsansa na magka-employer. At sumunod ay si John Peter Silanga. Boss, pa-shoutout po from Oriental Mindoro. Makikisuyo lang po ako na kung pwede po paki-mention po ako about sa tamang pag-review for EPS topic exam. Mamaya kabayan, kasi medyo mahaba-haba kasing paliwanagan to. Mamaya ay babanggitin ko kung paano yung tamang pag-review, pero ako nun ay ang ginagawa ko lang talaga nun ay tawag dito mock test. Maraming mga kabayan sa mock test. Mamaya babanggitin ko ulit. At sunod ay Cedric Manila. Kabayan, pa-shoutout. Shoutout sa kabayan. At ito, unahin natin yung requirements. Pag mag-process na kayo, kapag may CCBI na kayo, na sinabi ng DMW na mag-process na kayo ng document niyo, ito yung mga requirements, babasahin ko pag yung palis na. Number 1, valid passport. Number 2, valid NBI clearance, 3 months valid from the date of issuance. Number 3, 1 set of e-registration profile. Number 4, 1 set of KLCT training certificate para sa mga baguhan, for regular worker. Ibig sabihin kasi ng regular worker ay para lang sa mga baguhan. Yung KLCT na yan ay yung 5 days training sa DMW na kailangan yung umattend. At yun ay may certificate yun na ibibigay sa inyo. Panglima, 1 set of training fee receipt, 500 pesos para din sa mga baguhan. Kailangan yung resibo na ibabayad niyo sa KLCT na 500, kailangan yon yung resibo nun. Resibo yun, may bayad kasing 500 yung KLCT training sa DMW. Pang-anim, 1 set of PUS certificate. Itong PUS certificate na ito ay makukuha ninyo sa POA online services, doon sa e-registration ninyo. Yung profile nyo doon, ipapaprint nyo yon. Yun, yung kailangan yon. 1 set of POS certificate, yun. Number 7, 1 set of employment contract, 3 copies. 3 copies daw ng employment kontrata. Yung kontrata ninyo, ipapasirox ninyo, 3 kopya. Pang-8, 1 set of arrival report, stamp on your passport. For sincere worker lang yan ha. Para lang sa mga para lang sa mga sincere worker yan. Yung katulad ko, nung pinabalik ako ng amo ko, kailangan kasi may katunayan na nag-exit ka. Yan yung stamp sa passport. Para lang yan sa mga sincere worker, hindi yan para sa mga baguhan. Tapos ang sumunod ay 1 set of chest x-ray, Korean Embassy Designated Hospital Clinic. Ito yung yung x-ray. Kapag nung in-x-ray kayo sa baga, yun siyempre kailangan yun. Tapos pang-siyam, 1 set, pang-sampu, valid pre-employment medical examination, yung PEME. Yun na nga yun, yung medical ninyo sa mga clinic, papamedical. Tapos pang-11 ay ang valid PSA issued birth certificate. Yung PSA ninyo, birth certificate na mga galing sa PSA, kailangan yon. Original. At walang problema, kahit late registered, walang problema yan. At pang-12 ay certificate of TB. Ito yung tinatawag na COTB, Certificate of Tuberculosis. Doon sa nagpa-COTB ako noon ay sa Manila Doctors. At i-x-ray kayo doon. Tapos i-BBP. Yun. Makikita kasi doon sa x-ray kung kayo ay
merong tuberculosis, mga sakit na nakakahawa, yan ang tinatawag na COTB. At kung iskar lang naman sa baga, ay wala namang problema doon. Bihingi lang kayo ng certificate of yung clearance na mga galing sa pulmonologist kung kayo may iskar sa baga. Kapag clear naman at may certificate kayo na galing sa pulmonologist na katunayan na hindi active yung iskar ninyo, ay okay na yon. Tapos, pang-13 ay visa application form. Ito na yung form ng visa application. Ito ay pipil up kayo sa DMW, yung visa application. Makukuha yun sa DMW. Tapos yung panghuli, yung pang-14 ay yung visa payment. Siyempre may bayad ang visa, visa processing ay 3,000 pesos. Yan. 14 mga kabayan ang requirement kapag kayo ay palis na. Ito pa yung tanong ng isa nating kababayan na ang sabi niya ay yung tamang pagre-review para sa EPS topic exam. Ako noon, ang natatandaan ko noon ay, kasi iba-iba naman talaga eh. Sabihin ko na lang yung sa akin dati, familiarize, memorize ng vocabulary, familiarize, tapos kami noon ay minamock test kami araw-araw sa KLC na pinag-aralan ko noon. Nung malapit na yung exam, siguro mga 2 months bago yung exam, ay pumunta ako sa KLC na pinag-aralan ko at doon ay nagmamock test kami. Tapos yung mga vocabulary na nandoon sa mga tanong sa mock test ay yung mga hindi ko naiintindihan na mga Korean language vocabulary sa mock test ay inililista ko yon, tapos inaalam ko kung ano yung kahulugan nun. Ganun lang yun. Pinaka-importante kabayan ay familiarize. At dun sa mga conjugation, yung mga hindi ko masyadong minaster yun, yung mga conjugation na yan. Kasi nahirapan din ako dyan. Ang ginawa ko na lang noon ay pinarami ko ang Korean language vocabulary ko. Yun yung ginawa kong paraan para pumasa sa EPS topic exam. Tapos doon naman sa isang nagtanong na ang sabi niya ay ano ba daw yung mga pwedeng dalahin kapag palis na. Yung mga pwedeng ilagay sa maleta, sa hand carry, yung mga pwedeng dalhin. Siyempre, bawal dyan yung mga yung mga explosive, saka yung matatalim na bagay katulad ng kutsilyo, yung mga flammable, bawal yan. Huwag kayong magdadala ng ganyan katulad ng gunting, kutsilyo, baril o bala ng baril, baka kayo ay may tinatagong anting-anting yung mga bala ng baril, ay huwag kayong magdadala ng ganyan dahil mahuhold kayo sa immigration. Pag nakita doon na may bala ng baril sa inyong hand carry o kaya ay sa sa bagahe, sa maleta, ay siyempre i-hold kayo. Huwag kayong magdadala ng ganyan. Iwasan niyo yan. Tapos ano ba yung mga pwedeng dalahin? Ito pa, yung isa, yung lalo na sa mga mahigpit dito, lalo na doon sa mga corned beef, yung mga meat flavor na mga dilata. Pero sabi ng iba ay okay lang naman daw, pero mas maganda ay wag na lang muna kayong magdala ng ganun. Okay lang yung magdala kayo ng sardinas, siyempre isda yan. Tapos, pwedeng magdala ng itlog na maalat. Yan. Tapos tuyo. Tapos yung dried mango, basta mga dried. Huwag kayong magdadala ng prutas na sariwa. Bawal yan. Pwede yung mga dried, yung banana chips. Yan. Tapos, tinapa. Tapos, pansit canton. Magdala kayo niyan. O tinapay. Pwede magdala niyan. Tapos, dun sa hand carry, ay huwag kayong maglalagay ng pabango na lalagpas sa 100 ml. Bawal yan. Kailangan kung maglalagay kayo ng pabango o kaya lotion na ilalagay ninyo sa hand carry, kailangan yan ay hindi lalagpas ng 100 ml. Okay lang yan kahit 5 piraso, sabi ng iba kahit 10 piraso na bote ng pabango na basta wag lalagpas sa 100 ml yung bawat isa na yon. Kailangan pare-pareho. Kunyari, 5 pabango o kaya 10 pabango, o kaya toothpaste, 10 toothpaste halimbawa, kailangan hindi yan lalagpas ng 100 ml. Kasi nakikita ko rin yan sa mga nagbablog
na tungkol sa mga bawal at hindi dapat at mga dapat dalahin kapag kayo sasakay ng eroplano. Yun. Pwede ring magdala ng gamot. Wag naman yung sobrang dami. Katulad ng gamot, yung Biogesic, Alaxan, o yung gamot sa nagtatae, yung Diatab. Tapos, kung magdadala kayo ng tuyo, o kaya bagoong, tinapa, ay dapat ay balutin ninyong masyado. Kasi bawal yan sa baka mangamoy ay papabulat-lat sa inyo yung malita ninyo balutin nyo lang maigi para hindi mangamoy. At sa yung mga tuyo, daing ay bawal yan sa handkirian o kailangan sa bagahe nyo yan. Bawal yan doon. At yun, basta wag lang magdala ng mga matatalim na bagay. Sabagay, hindi naman natin kailangan magdala ng ganyan dito sa South Korea. Ang kailangan lang ay yung sa pagkain kasi pagdating nyo dito ay 1 buwan pa kayo bago sumweldo. Kaya kailangan nyo magdala ng mga pagkain.